Magandang hapon mga bata. Maaari ba kayong tumayo at tayo ay manalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon ulit mga bata. Bago kayo magsuko at pulutin niyo muna ang basura na sa ilalim ng inyong mga upuan at pakiayos na rin ng inyong upuan sa pagbilang ko ng 5. 1, 2, 3, 4, at 5. Maraming salamat at pwede na kayong umupo. Ngayon ay magtatala ako kung sino ang lumiban sa ating klase. Sino nga ba ang lumiban sa ating klase ngayon? Magaling at walang lumiban sa ating klase. Ngayon ay naalala niyo pa ba ang ating mga alituntunin sa ating silid-aralan? Unang-una, ano nga iyon, Loridale? Maraming salamat. Pangalawa, Jaranel. Maraming salamat. At Claude, ang paghuling alituntunin. Maraming salamat at naalala niyo pa ang ating mga alituntunin sa ating silid-aralan. Ngayon ay bago tayo tutungo sa ating bagong tatalakayin, ay ating munang balikan ang ating mga tinalakay noong nakaraang araw. Ngayon ay may nahanda ako dito aktibidad at nais kong sagutan niyo ito ng tama. Sandali lamang. Ang ating aktibidad ngayon ay bawat larawan. Ano ang nakikita nyo sa unang larawan? Ito ba ay nasusunog, lansangan, kaarawan, o sayawan? Loridale? Okay, nasusunog. O ito ba ay tama o mali? Mahusay dahil ito ay tama. At ang pangalawang larawan naman ay ano ito? Ito ay nasusunog, lansangan, kaarawan o sayawan? Christine? Ito ay lansangan. Tama o mali? Magaling dahil ito ay tama. At ang panguling larawan naman ay ano kaya ito? Ito ba ay nasusunog, lansangan, kaarawan o sayawan? Lesson? Ito ay kaarawan. Si Claude ba ay tama o mali? Ito ay tama. Dahil dyan, nakakuha kayo ng sandali lamang. Mahusay naman na talagang naalala niyo pa ang ating mga tinalakay noong nakaraang araw. Ngayon ay may inihanda akong aktibidad ito at nais kong obserbahan niyo lamang ang mga larawan na aking ipapakita. Unang-una dyan ay ano ang iyong naobserbahan sa larawang ito? Yes, Jaranel? Siya ay, ang batang lalaki ay nagbabasa ng libro habang naglalakad na hindi pinapansin ang balat ng saging. Ano kaya ang nangyayari sa kanya? Loridale? Mahusay! At sa pangalawang larawan naman ay ano ang inyong makikita? Yes, God? Tama! Ang mga tao ay nagtatapo ng basura sa ilog. Ano kaya ang mangyayari sa ilog kapag ang mga tao ay patuloy pa rin nagtatapo ng basura? Mahusay, Jaranel. Ngayon ay, gusto niyo pa ba ng isang aktibidad? Magaling. Dahil dyan, may inahanda akong isang kwento dito at nais ko lamang kayong makinig at tahimik. Nais ko lamang kayong tahimik na makikinig dahil pagkatapos kong basahin ang kwento ay may mga katanungan akong inihanda. Nakuha po ba? Maraming salamat. Ang ating kwentong babasahin ngayon ay ang nawawalang alagang si Puting. Bago yan ay atin munang pag-alis sa mga balakid sa pag-unawa ng salita. Unang-una dyan ay ang Puting. Ito ay isang maliit na pusa. Nakaawang, ito ay bahagyang nakabukas. Ang alaga ay ito ay ang hayop na inaalagaan. Ang kapitbahay ay mga taong nakatira sa katabing bahay. Ang tahimik naman ay walang ingay. Yan po ang ating mga salita na hindi natin nauunawaan sa ating kwento. May isang batang babae na ang pangalan ay Maya. Mahilig siyang mag-alaga ng hayop, lalo na ang kanyang puting-puting na si Puting. Araw-araw ay pinapaliguan niya ito, pinapakain at nilalaro bago matulog. Isang araw, habang
Maya sa panonood ng TV, hindi niya napansin na nakaawak pala ang pintuan nila. Tahimik na lumabas si Puting sa kanilang bahay pagkatapos ng ilang minuto napansin ni Maya na tahimik ang paligid. Okay, maraming salamat at nakikinig kayo. Ngayon ay may mga katanungan akong inihanda dito. Unang-una dyan ay ano sa palagay ninyo ang maaaring mangyari sa kwento? Jaranel? Mahusay sa ngayon ko ba doon, Claude? Magaling at ang pangalawa naman ay paano kaya ito matatapos? Yes, Loredale? Magaling. Sa ngayon ko ba doon, Carmel? Magaling at ang panghuli ay ano ang magiging sariling bukas ninyo para kay Maya at Puting? Yes, Donna? Mahusay na talaga nakikinig kayo sa aking pinasang kwento. Ngayon ay handa na ba kayo sa ating bagong tatalakayin? Magaling dahil ang ating bagong tatalakayin ngayon ay tungkol sa ito ay ang sandali lamang. Ito ay ang nakapagbibigay ng bukas sa pinasang kwento. Bago yan ay atin munang ilalapad ang ating layunin. Sandali lamang, huwag po kayo maingay. Ang ating mga layunin ngayon ay magbasa nga Loredale sa unang larawan, sa unang layunin. Maraming salamat. Sa pangalawang layunin, maaaring kong magbasahin Claude. Maraming salamat. At panghuling layunin, maaaring kong magbasahin Jaranel. Maraming salamat. Ngayon ay ating tatalakayin ang nakapagbibigay ng wakas sa binasang kwento. Unang-una dyan ay ang kwento ay isang mahinig salaysay na may makakalagang pangyayari. Ito ay dapat na may magandang simula, gitna at kapanabik-labik na wakas. Sa aking binasang kwento kanina, ay isa yun sa halimbawa ng isang kwento dahil ito ay may magandang simula, gitna, at may kapanabik-labik na wakas. At ating tatalakayin ngayon ay ang wakas ay bahagi ng kwento. Pinapakita nito ang isang solusyon o kinahinatnan ng kwento. Maaaring maging masaya, malungkot, panalo o talo ang isang maging wakas. Ngayon ay ang wakas. Sandali lamang, huwag po kayong maingay. Ang wakas ay nagbibigay ng inspirasyon at aral. Na-i-influensyahan nito ang mambabasa. Maaaring gawin kapanabik-labik ang wakas sa pamamagitan ng tanong na magpapaisip sa kanila. Ito po ay totoo dahil po pag tayo ay nagbabasa ng isang kwento, talagang mapapaisip tayo ng mga tanong na ano kaya ang mangyayari sa susunod na kwento or pangyayari. Ayan po ay tama dahil sa mga kwento po natin binasa ay ito ay nakapagbibigay ito sa atin ng moral o aral at naka-influensya sa atin. Ngayon ay may halimbawa ko dito na kwento. Sandali lang, huwag po kayo makingay. May halimbawa ko dito na kwento na ating bibigyan ng sariling wakas. Ang kwento ito ay ang pamilyang matulungin na akda ni Teresa P. Barson. Maaaring bang basahin ang unang pangungusap, Loredale? Maraming salamat. Ang pangalawang pangungusap naman, Jaranel. Maraming salamat po. At ang panguling pangungusap na babasahin ninyo. Maraming salamat po sa pagbabasa. Kaya may katanungan ako sa inyo. Paano nyo kaya matatapos ang isang kwentong ito? Carmel? Mahusay sa ngayon ko ba doon, Donna? At magaling at talagang naiintindihan nyo ang ating tinalakay ngayon ay may inihanda akong aktibidad sa inyo. Bago yan ay may mga katanungan pa kayo sa ating tinalakay ngayon? At magaling dahil wala kayong mga katanungan. Ngayon ay may inihanda akong pangkatang gawain para sa inyo. Dito po ang unang pangkat, ang pangalawang pangkat sa kita, at dito po ang pangatlong pangkat. Ang gagawin lamang po ng unang pangkat ay maaari ko ba itong tanggalin mga bata?
lang. Ito na lamang. Huwag po kayong maingay. Ang unang pangkat, ang gagawin nyo lamang ay gumawa ng sariling wakas sa binasang kwento at gamitin ang sariling imahinasyon na tiyaking ang wakas ay may kaugnayan pa rin sa daloy ng orihinal na kwento. Narito po ang inyong kwento at nandyan na rin po ang inyong criteria. Ang pangalawang pangkat naman ay isadula ang maaaring maging wakas sa binasang kwento. Ito na po ang inyong kwento at nandyan na rin po ang rubric. At ang pangatlong pangkat naman ay basahin ng mabuti ang kwento at gumawa ng sariling wakas sa pamamagitan ng pag-uwi. Narito po ang inyong kwento at nandyan na rin po ang rubric. Bibigyan ko lamang po yun ng 10 minuto para gawin itong aktibidad na ito. Tapos na po ba? Pangkat una, maaari niyo po i-presenta ang inyong gawa. Mahusay, bigyan natin ng 3 palakpak ang unang pangkat. 1, 2, 3. Ang pangalawang pangkat naman, magaling. Bigyan natin sila ng 3 palakpak. 1, 2, 3. At ang panghuling pangkat naman ay magaling. Bigyan natin sila ng 3 palakpak. 1, 2, 3. At dahil nakikinig kayo sa ating tinalakay kanina, ay bigyan natin ng ating mga sarili ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Ngayon ay dadako naman tayo sa ating bagong aktibidad. Ang gagawin nyo lamang ay piliin ang titik ng wastong wakas sa bawat sitwasyon. Huwag na po kayong kumuha papel dahil si teacher na po ang magbibigay ng inyong mga worksheet. Pakibigay po sa likod at dito din. Bibigyan ko lamang po kayo ng 5 minuto para sagutan ang aktibidad nito. Tapos na po ba? Maraming salamat. Maaari nang ipasa sa harapan. Maraming salamat po. At napasiguro ng isang aktibidad. Ang inyong gagawin lamang ay gumawa ng isang maikling na ulit-utulan na nagsasalisyon ng sariling wakas ng kwento. Maaari itong tatahin o basahin sa harap ng klase. Narito po ang kwento na inyong gagawa ng sariling wakas sa pamamagitan ng awit o tula. Bibigyan ko lamang po kayo ng 10 minuto sa paggawa nito. Maraming salamat po. Pakipasa na rin sa harapan at tatawag ako ng isang representante para i-presenta ang inyong gawa. Jeronel, maaari mo bang i-presenta ang inyong gawa? Mahusay, bigyan natin sa Jeronel ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Ngayon ay may mga katanungan akong inihanda dito kung talagang nakikinig kayo sa aking pinalakay kanina. Unang-una dyan ay, ano ang nararamdaman mo na binigay mo ng sariling wakas ng kwento? Paano mo kaya itong maiugnay sa pagpapasya ng buhay? Christine? Magaling sa kanyang kabataan, Noriday. Mahusay, bigyan natin ng 3 palakpak si Christine. 1, 2, 3. At ang pangalawa naman ay, ano ang natutunan mo sa kwento na maaari mong magamit sa tunay na buhay? Claude? Sa kanyang kabataan, Kernel. Mahusay, bigyan natin ng 3 palakpak si Jeronel. 1, 2, 3. At ang panghuli naman ay kung ikaw ay nasa sitwasyon ng pangunahing tauhan sa kwento. Ano ang maramdaman mo sa wakas ito at paano mo ito iugnay sa iyong karanasan sa totoong buhay? Jeronel? Sa ngayon ka ba nun, Claude? At mahusay, bigyan natin sila ng 3 palakpak. 1, 2, 3. May mga katanungan pa ba o wala na? Mahusay at dahil dyan, may isa pa talagang aktibidad na inihanda si teacher. Ito ang inyong muling gawain sa araw na ito. Ang gagawin nyo lamang ay piliin ng titik ng wakas sa sumusunod na talata. Narito po ang worksheet. Pakipasa na rin po sa likod. At bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutan ito. Tapos na po ba? Maraming salamat at pakipasa na rin sa harapan at kung sino ang mahuli na magpasok sa harapan na hindi ko na tatanggapin. Maraming salamat po. At bago tayo magtapos sa ating talakayin ngayon, ay may inahanda akong takdang aralin para sa inyo. Narito po ang inyong takdang aralin na sasagutan nyo sa inyong bahay. At ito ay ipapasa bukas at magsisilbi ito attendance nyo bukas. Kung hindi kayo nakapasa ng inyong mga takdang aralin, ibig sabihin dyan ay lumiban kayo sa aking klase. May mga katanungan pa ba? At wala na. Pakiaya sa mga upuan na tumayo.
Paalam mga bata!